Okay, so here are the properties. Okay, here are the properties of the normal probability distribution. Now, take note that normal probability distribution ay ginagamit po natin yan, no, in terms of inferential statistics. Okay? Inferential statistics na kung saan ang normal probability distribution looks like a bell shape. Now, if you can see in our figure, ayan po, ito po ang ating normal curve. Okay? Yan po ang ating normal curve na kung saan it looks like a bell shape. Okay? It looks like a bell shape. Now, the first property, pakitandaan po ito, no? Pakitandaan ang mga properties na to kasi isa yan sa mga pwedeng possible na lumabas, no, sa ating exam. Number one, no, the distribution curve is a bell shape. So tandaan, pag sinabing normal probability, it's a bell shape. Okay? Number two, it is or the curve is symmetrical about the center. So ibig sabihin, ang normal curve ay nahati sa gitna into a symmetrical figure. Pag sinabi nating symmetrical figure, mirror image. At pag sinabing mirror image, left and right sides are equal. Parehas po ang measurement left and right side of the normal curve. Uulitin ko, it's in the center. Again, ang normal curve po natin ay nahahati sa gitna na kung saan left and right side equal. Mirror image, kumbaga. Okay? Now, for number 3, the median, the mean, and the mode coincide at the center. Ibig sabihin, si mean, si median, at saka si mode ay makikita natin lagi yan sa gitna ng ating normal curve. Laging nasa gitna po yun. Okay? Number 4, the tail of the curve flatten out indefinitely along the horizontal axis. So pag sinabi nating flatten out, ibig sabihin, no, ang tail ng normal curve, ito po makikita ninyo, yan yung tail, bibilugan natin. No? Both sides po yan, ang itsura niya, pa-flat. Ibig sabihin, yung tail ng normal curve natin will never pass through the baseline. Ito po yung baseline natin, yung horizontal axis. Hindi po kailanman didikit, hindi po kailanman dadaan or magta-touch ang tail ng normal curve sa ating baseline. Take note, ang curve or yung ating normal curve is asymptotic. Asymptotic. Ibig sabihin ng asymptotic sa baseline, no? Si baseline at saka yung curve, hindi sila magmi-meet. Okay? Sila po ay pinagtagpo lamang, pinagsama lamang, pero hindi sila tinadhana. Yan po ang ibig sabihin ng asymptotic. No? They will never meet at one point. They will never meet. Okay? So magsasama lang po sila, magkasama lang po sila, pero hindi sila kailanman magdidikit. Yan po ang sinasabing asymptotic. And of course, for number 5, the total area under the normal curve is equal to 1 or 100%. That is the basic information about the normal curve. Ibig sabihin ng area, no, yung loob ng ating normal curve, ayan, no, lahat yan ay equal to 1 or 100%. The two factors that the graph of the normal distribution depends on. Okay? So itong dalawang to ang pinaka-importanting bagay sa ating normal curve, the mean and the standard. Kasi ang ating graph ng normal curve ay nakadepende sa mean at saka sa standard deviation. Okay? Pagdating sa mean,
ang graph ng normal distribution, no, yung center. Okay? Ang center ng normal curve ay nakadepende sa value ng mean. So ulitin ko, no, ang graph ng ating normal curve ay ang center rather. Ang center ng normal distribution ay nakadepende sa mean. Depende po yan kung ano ang value ng mean. Kapag ang ating mean ay sobrang baba, ibig sabihin ang center ng ating normal curve ay bababa into the left side. Siyempre naman, kapag naman ang ating mean ay mataas, papunta ito sa right side. Okay? Uulitin ko, ang center ng normal curve ay nakadepende sa value ng mean. On the other hand, ang height at ang width, no, ng normal distribution ay nakadepende naman sa standard deviation. Uulitin ko, ang height at ang width ng normal distribution ay nakadepende po yan sa standard deviation. Okay? So kung ang value ng standard deviation mo ay malaki, ayan po, pag malaki ang value ng standard deviation mo, ang itsura ng normal curve mo ay short and wide. Yan po ang itsura ng ating normal curve kapag malaki ang value ng standard deviation. Again, short and wide. Kapag naman maliit ang value ng SD or standard deviation, ang itsura ng ating normal curve ay mataas at payat. So uulitin ko, pag maliit ang value ng standard deviation, ang itsura ng ating normal curve ay payat at matangkad. So, yan po ang itsura ng ating normal curve, no, pagdating sa height and width ay nakadepende yan sa standard deviation. Empirical rule is the one that, ito po yung tinatawag natin, isa sa mga bagay na kailangan natin, okay? Especially if we are solving the areas under the normal curve. Malaking tulong itong empirical rule na to. Especially if you are looking for the probability of the scores of a problem, of course. No? Kasi ang empirical rule, these are the three regions, okay? Three regions that divides the normal curve. Okay? Tatlong region na nagdi-divide sa ating normal curve. Empirical rule, usually tinatawag siyang 68, 95, and 99.7%. Yan po ang ating empirical rule. So as you can see, no, ang empirical rule ay ginagamit ito sa standard normal curve. Okay? Ginagamit siya sa standard normal curve na kung saan pag sinabi nating standard normal curve, ang mean ng ating normal curve ay 0. Ayan, binulugan ko po. No? 0 ang normal curve natin. And of course, the standard deviation is in 1 unit. No? Kaya mapapansin niyo meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3. Meron tayong negative 1, meron tayong negative 2, at meron tayong negative 3. Yan. Ang standard deviation natin ay 1 at ang mean natin ay 0. So, tatlong regions po ito. Tatlong regions na nagdi-divide sa total number of population ng ating normal curve. Okay? Now, one standard deviation from the mean, it has a 68%. Okay? So, ibig sabihin, simula negative 1 hanggang positive 1, no, it is 68% of the total population.
Uulitin ko, pag sinabing 1 standard deviation, ang percentage niyan, empirical rule is 68%. 2 standard deviation. 2 standard deviation from the mean, it is 95%. Ibig sabihin, simula negative 2 hanggang positive 2, yan po ay merong 95%. And of course, from negative 3 to positive 3, that is 99.7%. So these are the 3 regions, no? The empirical rule. So bawat area, no? Bawat area is may katumbas na percentage. So ito, no, dito sa empirical rule, as a whole to. 1 standard, 2 standard, 3 standard. Ibig sabihin, simula negative 1 hanggang positive 1, 68. Simula negative 2 hanggang positive 2, 95. Simula negative 3 hanggang positive 3, ito po ay 99.7. Now, gamit yung mga percentage na yon sa as a whole, yung 68, 95 at 99.7, meron din tayong corresponding percentage with regards to the specific area ng ating normal curve. Tingnan nyo itong maigi, itong figure na i-arrow ko. Yan. Ito po yung mga specific value ng ating normal curve. No? Gamit ang empirical rule. Now, meron tayong tinatawag na 34%. Okay? 34%, that is 68 divided by 2, no? Kasi sa 1 standard deviation, meron tayong 68%. So simula yan negative 1 hanggang positive 1, 68%, no? Pero kung kukunin mo ang specific value simula 0 hanggang positive 1, 0 hanggang negative 1, yan po ay may 34%. Okay? Uulitin ko, 0 hanggang 1, 0 hanggang negative 1, may value po yan na 34%. Paano nangyaring 34? Paano nangyaring 34? Kasi po, 68. Diba? Simula negative 1 hanggang positive 1, 68 yan. So, dinivide lang siya, 68 divided by 2, kaya nagkaroon tayo ng 34%. Okay? So, yan po yung specific. Specific na po yan. Now, sabi ko kanina, simula negative 2 hanggang positive 2, yan po ay may 95%. No? May 95%. So, ito po yun. Lalagyan ko ha, 95% yan. Yan, 95% yan. So, kung 95% ito, simula negative 2 hanggang positive 2, obviously, ang ating 0 to positive 2 at 0 hanggang negative 2, so i-divide lang natin yung 95 divided by 2, which happens to be what? What is 95 divided by 2? 97.5. Tama po ba? 97.5. Right? 47.5 rather. 47, sorry. 47.5. Yan po ay from 0 up to positive 2. 0 to positive 2, 0 hanggang negative 2. Yan po ay 47.5. Ngayon, since 0 to 2, 0 to negative 2 ay 47.5, sakop niya si 34.
So, 47.5 minus 34, that is now 13.5. Tama? 13.5. Okay? 13.5. So, ibig sabihin, from 1 hanggang 2, negative 1 hanggang 2, that is 13.5. Okay? So, simula naman negative 3 hanggang positive 3, meron tayong tinatawag na 99.7%. Okay? 99.7%. And then, kung i-divide natin to, 99, okay? 99.7, that is equal to no 99.7 99.7 divided by 2, that is 49.85. Tama po ba? 47.85. So since nasakop ni 99.7 si 34 at saka si 13.5, so ima-minus lang po natin yan, 49.85 minus 47.5, which happens to be 2 ilan po? This is 2 2.35. Yes. Ito po ngayon ay 2.35. Yan. So, ibig sabihin, simula 2 hanggang positive 3, 2 hanggang positive 3 at negative 2 hanggang negative 3, yan po ay may value na 2.35. Okay? May value po yan ng 2.35. Now, sa dulo, okay, na kung saan hindi abot siya ng ating empirical rule, no? Meron po tayo dito sa dulo na 0.5 and 0.15 rather. 0.15 and 0.15 sa dulo. So ibig sabihin, ito po ang mga specific value natin, no, in our empirical rule. So ibig sabihin 0 to 1, no, 0 to 1, that is 34%. 1 to 2, that is 13.5. Then 2 to 3, that is 2.35. So both sides po yan, no? Parehas din po yan. 34, 13.5, at saka 2.35. Dahil po yan sa empirical rule. Ngayon, sa dulo, since hindi sakop yan, no? Hindi sakop to ng empirical rule, yung dulo natin, ito, that is 0.15 at 0.15. So gagamitin natin tong value na to, no? As we get the areas under the normal curve. Okay? Specifically, if we are getting the probability. Okay? So pakitandaan po itong mga value na to, no, gamit ang ating empirical rule. Okay? Next. Now, I have here the different parts of the empirical rule, the 68%, 95%, and 99.7%. Let's say, for example, the mean is 20 and the standard deviation is 2. So, kukuhanin natin yung range ng 68%, ng 95%, at saka ng 99.7%. Okay? Again, kukuhanin natin yung range. Pag sinabi nating range, no, let's say
42 up to 75. Yan. Yan po yung 68%. No? Balikan ko to. Yan. Ang ibig sabihin, ang kinukuha natin dito is negative 1 hanggang positive 1. That is 68%. Negative 2 hanggang positive 2. Yan po yung 95%. At negative 3 hanggang positive 3. Yan po yung 99.7%. Yan po yung sinasabi kong range na tinatawag natin ng empirical rule. Okay? So, paano nga ba kuhanin ang range ng bawat empirical rule? So, dito muna tayo sa 68%. Okay? Para po sa right side, no? Ito po yung para sa right side. Susundin lang natin to. Okay? Take note, ito po yung mean natin. And ito po yung right. Ito yung left. Ito yung right, ito yung left. Okay? So, ang mean natin is 20 at ang standard deviation natin is 2. Let's have the right side first. So, ang gagawin mo lang, 20 plus 2, that is 22. And for your left side, that is 20 minus 2, and that is 18. Okay? So therefore, ang 68% range natin, 68% range na kung saan ang mean ay 20, standard deviation is 2, that is 18 up to 22. Okay? So yan po ang range ng ating 68%. Let's proceed to 95% para sa right side. Okay? Para sa right side, ang ating mean ay 20 plus 2 times your standard deviation, which is 2. So 20 plus 2 times 2, that is 4. Therefore, 20 plus 4, 24. Yan po ang ating right side. For the left side, 20 minus 2 times your standard deviation is 2. So 20 minus 4, and that is 16. So therefore, ang range ng 95% natin is 16 hanggang 24. Yan na po ang range ng ating 95%. Okay? And for the last one, 99.7% para sa right side natin. Okay? 20 plus 3 times the standard deviation, which is 2. So 20 plus 3 times 2, this is 6. So 20 plus 6, that is 26. That is for the right side. And for the left side, that is 20 plus, minus 3 times 2. So 20 minus 3 times 2, this is 6. So 20 minus 6, that is 14. So therefore, ang range ng 99.7 natin is from 14
hanggang 26. So, ganyan mag-compute ng range ng bawat empirical rule. 68, 95, and 99.7%. So 500 freshmen at Scambridge High School took an algebra test. The scores were distributed normally with a mean of 75 and a standard deviation of 7. Label the mean and the three standard deviations from the mean. So as you can see, no, in this example, there are 500 students. So pakitandaan 500 kasi gagamitin natin to mamaya as we solve the different questions here. Okay? Now, since the scores were distributed normally, so ibig sabihin, pag sinabi natin distributed normally, no? We are now using the standard normal curve. Uulitin ko, no? Since the score were distributed normally, ibig sabihin na we are using the standard normal curve. And kapag sinabi natin standard normal curve, ang middle natin sa curve is the mean. Ano ba yung mean natin? 75. So ilalagay natin siya dito sa gitna. Yan. And of course, ang standard deviation natin ay 7. Ang mean natin is 75. At ang SD natin or standard deviation ay 7. So, gamit itong mean at standard deviation, sabi ko nga kanina, the scores were normally distributed. So, gagamitin natin ang standard deviation. So, ang standard deviation, ang standard normal curve rather. So, ibig sabihin, ang mean natin ay nasa gitna, 75. So, para makuha natin yung 1 standard, 2 standard, at 3 standard, take note, yun po yung sinabi ko kanina sa empirical rule, di ba? Sa empirical rule, 3 regions yan. Okay? So, para makuha natin yung 1 standard, ito po yung 1 standard natin. Yan, 1 standard to. That is 75 plus 7. Okay? Since ang standard deviation is 7, no, going to the right, plus tayo. Going to the right, plus. So, 75 plus 7, that is 82. 82 plus 7, that is 89. And 89 plus 7, that is 96. Again, 75 plus 7, 82. 82 plus 7, 89. 89 plus 7, 96. And going to the left, no? Going to the left tayo, it's minus. Okay? Ima-minus naman natin. So, 75 minus 7, that is 68. So, 68. 68 minus 7, that is 61. Okay? And 61 minus 7, that is 54. So, yan na po ang ating mga standard deviation from the mean. Okay? So, 1 standard deviation, that is 82, 68 hanggang 82. Ang 2 standard deviation natin ay 61 hanggang 89. And 54 hanggang 96 is the 3 standard deviation. Now, balikan ko lang po yung empirical rule.
Okay? Ayan. So, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, that is 34. 13.5, 2.35, and 0.15. So, i-label na natin yan doon sa chart natin, doon sa graph natin. So, again, no, 0 to 1, take note, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Negative 1, negative 2, negative 3. 0 to 1, this is 34, tama? Okay, 1 to 2, this is 13.5. Okay, 13.5. And 2 to 3, this is 2.35. And of course, dito, 0.15. So, kung ano man yung nasa right side natin, isulat din natin sa left side. 34, 13.5, 2.35, and 0.15. Yan. So, pwede na natin isolve yung mga problems natin. What percent of scores are between 61 to 82? So, ito po yung 61. Yan po yung 61. Ito po yung 82. Yan po yung 82. Okay? Ngayon, ano-ano yung mga nasakop niya? Between the 61 to 82. Ano-ano yung mga score? Ano-ano yung mga percentage na nasakop? 13.5. Ano pa yon? 34. At saka 34. So, i-add lang natin silang lahat. So, 0.5, 8, 11, carry 1, 6, 7, 8. So, 81.5. 81.5%. Okay? So, yan po ang 61 to 82. Next, scores between 75 to 82. O, ito yung 75. That is your 75. 82. Ito po 82. So, how many percent? Kitang-kita, isa lang po yung nasakop niya. Isa lang yung nasakop. That is 34%. No? Isa lang po yung nasakop niya. Next, 61 to 89. Ayan. 61 to 89. 61 to 89. Ito po yung 89. Oh. Yan po yung 89. So, tandaan, kanina 61 to 82. O, nadagdagan ng 89. So, dadagdagan lang natin to ng 13.5. So, this is 0, carry 1, 3, 4, 5, 95. No? So, that is 95%. No, 95%. Next, what percent less than the score of 61? Less than the score of 61. Ito yung 61 mo, less than. Ibig sabihin, ito. Yan yung mga less than natin. So that is 2.35 at saka 0.15. 0 carry 1, 5, 2.5. So this is 2.5%. Okay? 2.5%. Next, what percentage of score is greater than 96? O, ito yung 96 natin. This is your 96. Greater than daw. Nasaan yung greater than? Ito po yung greater than. Which is 0.15. Yan. So, 0.15%.
I hope na nasusundan niyo po ako, no? Nasusundan tayo. Ayan. Kasi for sure meron to. Ayan, at least you know how to solve now. Next, approximately how many algebra students scores between 61 to 89? Meron na tayong 61 to 89, ano? Yan. Now, ang percentage natin, simula 61 hanggang 89, take note, 61 hanggang 89 ay meron tayong 95%. Okay? May 95% tayo. So since ang hinahanap natin, number of students, yan, number of students daw. So, ang total population natin is 500. 500 is the total population. Okay? So, ang nakakuha ng 61 to 89 is 95%. So, ibig sabihin, kukuhanin natin yung 95% ng 500. So, paano yun? 500 times 0.95. Yan po yun. Okay? No, i-multiply lang natin yung 500 sa 0.95. Paano naging 0.95? We move the decimal point para maging decimal place value. Okay? So, multiply natin. 0.95 times 500. 0, 0, 5 carry 2, 45, 46, 47. 7 carry 4. Then 4. So, two decimal place value, 1 and 2. So, that is 475. So, there are 475 students who got the score 61 to 89. Okay? And between 68 to 82, 68 to 82, ayan. So this is, ito yung 68 natin, 68 to 82, which is 68%. Tama? That is one standard deviation. So 34 plus 34, 68. So 500 times 0.68. Okay? So 0.68 times 500. So 0, 0, 0 carry 4. 34 carry 3. So 3. 340. Okay? So 340 students ang nakakuha ng score 68 to 82. Yan. So that is how to use the empirical rule. Ayan. Kung mapapansin nyo, no, napakadali lang ng empirical rule as long as kabisado nyo po yung percentage sa bawat scoring natin. No? Sa bawat standard deviation ng ating empirical rule. Madali lang matandaan eh. 34, 13.3, 2.35, and 0.15. Okay? Now, let's continue. Now, ito naman po ang Z-table na tinatawag. Z-table is very useful lalo na kapag kinukuha natin ang value ng Z-score towards the area of the normal curve. So, two parts tayo ng ating Z-score. Ito po, itong right side na to, ito yung tinatawag nating Z-score value. Okay? Z-score value. Ito namang nasa taas na to is yung tinatawag nating hundreds place Z-score value. Okay? So halimbawa, meron tayong, what do you call this? Let's say 1.75. Ayan, ang Z-score natin. Let's say for example, ang Z-score natin is 1.75. So dito sa left side na to, yung Z-score value, dito mo titingnan si 1.7. Si 1.7, ito po si 1.7. And dito sa taas yung 5.
So pagtatapatin nyo lang po, 1.7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito po siya. Ganyan gamitin ang ating z-table. Okay? So pagtatapatin nyo lang po. No, 1.7 dito sa left side, yung 5 yung sa taas. Okay, that's how to use the z-table. Okay, let's continue. Ayan, dito tayo sa pinaka-importanting part. Now, this formula is used to find the z-score. Given the value of the x, which is the score, and the mean, and the standard deviation. Okay? So, gagamitin natin itong formula na to. Halimbawa, meron kang x is equal to 18, ang mean mo is 28, at ang standard deviation mo is 5. So, ipa-plug in lang po natin yan sa formula para makuha mo ang iyong z-score. So, ang x natin is 18 minus ang mu or ang mean natin is 28 all over the standard deviation, which is 5. Okay, so gamit ng calculator natin, 28 minus, no? That is 18 minus 28 equals, then divided by 5, no? So that is negative. That is negative 2. Okay, that is now negative 2. Again, we use the formula, we use the formula so that we can use or we can solve now for the z-score. Okay? Now, in this case, in this problem, ang hinahanap natin is x. Hanapin natin yung value ng x. Kung may value pa ba si x, kahit x na yan, may value pa din yan. Hindi pwedeng wala. Okay? So, gamit pa rin yung formula, ipa-plug in lang po natin yan. No, ipa-plug in lang po natin. Ang z-score natin is 1.6. No, 1.6 ang z-score equals, ang x natin is unknown. So yan, x pa din siya. Yes, kahit x yan, may value pa din yan. Kahit pa paano may value siya. Kahit na gaano kahirap natin siyang hinanap, yung x na yan, still, may value pa din siya. Okay? Minus, ang mean natin is 86. All over, ang standard deviation ay 15. Okay. So, ayan po. Ang hinanap natin dito ay x. So, ang gagawin lang natin dito, para makuha natin ang value ng x, i-cross multiply lang natin silang dalawa. Or, cross multiplication. Take note that this 1.6, itong 1.6 na to has a denominator of 1. Okay? So, ibig sabihin, magiging 15 times 1.6 equals x minus 86. Okay, so i-multiply na natin ito. No? I-multiply na natin siya. 15 times 1.6. No? 15 times 1.6. This is 24. Equals x minus 86. And then ililipat natin itong si negative 86 sa kabila.
para ma-solve na natin si x. So 24 plus 86. Therefore, ang value ng x, 24 plus 86, that is 110. So therefore, ang value ng x is 110. So that is now the value of the x. Ang given natin is the z-score, the mean, and the standard deviation. So i-derive nyo lang po yung formula. Okay, deriving the formula. So ibig sabihin, ang formula natin, okay, ang magiging formula natin pag x ang hinahanap, no? Ang formula natin pag x ang hinahanap, x equals standard deviation times z-score plus the mean. Yan po ang formula kapag x ang hinahanap. Again, x equals standard deviation times the z-score plus the mean. Okay? Kung x ang hinahanap mo. Okay? Kasi usually, dito, kung hindi z-score, x ang hinahanap. Okay? Paano kung mean ang hinahanap? Mean. Again, deriving the formula, mean ang hinahanap. So, ganun pa rin po. Standard deviation times the z-score. Okay, z-score. Kinos multiply na natin. So, x minus mean. So, gagawin natin, lilipat si x. So, we have here standard deviation times the z-score minus x equals negative mean. So, since negative to, divide both sides. So, magiging negative multiplied by the standard deviation times the z-score plus x. Ito naman ang ating formula kapag hinahanap naman ang mean. Yan ang formula pag hinahanap naman ang mean. So those are the formulas na kailangan nyo tandaan if you are solving for the different parts of the z-scores. Mean, x, and the standard deviation plus the z-score. Okay, again, ito po ang formula. Okay, ito po ang formula para sa x. Ito po ang formula para sa x kapag x ang hinahanap. Ito naman pag mean ang hinahanap. Okay? Next. Ayan, ito po ang huling part ng ating review. Now, these are the keywords. I know you're familiar with this, okay? Now, these keywords is very helpful, especially if we are looking for the areas under the normal curve. Ito po yung mga cases na meron tayo. Okay? Now, take note that these are the positive words. Ayan, positive words, ibig sabihin to the right side siya. Positive one, ito mga positive words. Ito naman po yung mga negative words. Okay? Now, depende po yan sa kung ano ang z-score mo. Greater than, to the right, at least, more than, above, kapag ang z-score mo ay positive, okay? Pag z-score mo is positive, ang gagawin natin dyan, ima-minus natin yan sa 0.5. Pag naman negative, ang z-score mo, i-add natin siya sa 0.5.
Kapag naman ang encounter word mo ay negative words at ang z-score mo ay positive, i-add mo sa 0.5. At kapag naman negative word, encountering the z-score negative, ima-minus sa 0.5. Okay? Pag same sign, or in between naman ang words natin, in between, kapag magkaparehas ang sign ng dalawang z-score, ima-minus. Bigger value minus a smaller value. And kapag naman magkaibang sign ng z-score mo at between pa din ang word na ating hinahanap, ang gagawin mo lang, i-add mo silang dalawa. So ito po yung mga palatandaan natin if you are solving for the areas under the normal curve. Okay, again, nakadepende po sa z-score kung positive or negative ang z-score. No, yung procedure na gagawin mo, it's either add or minus. Add or minus. Okay? So, tulad dito, what is the area under the normal curve to the right of the z-score 1.36? Now, the first thing that you need to do is to look. Parang maliit yung ano natin, ano? Again, ang z-score natin ay 1.36. Yan po ang ating z-score. Now, take note, ang word natin is to the right. Now, the first thing that you need to do is to look for the value of the z-score 1.36. Gamit po yung z-table. Z-table. So, dito, gagamitin natin si 1.3. Ayan, dito hanapin nyo si 1.3. Ito po si 1.3. Kaso medyo maliit yata sa screen nyo. Okay, anyway, you have the copy of your z-table. Tingnan nyo na lang din po sa inyong table. Okay? If you have it beside you. Oh, 1.3. Basta dito yung 1.3 and 6. Ito po yung 6. Okay? 1.3 dito. Dito yung 6. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, 4131. Ang value dito ng Z1.36 is 0.4136. Ay, sorry. 4131 rather. 4131. Yan po ang z-score value using your z-table. Now, since it is to the right, nasa nang to the right natin? Ang sabi dito, pag to the right, ayan, to the right. At ang z-score natin ay positive. To the right, positive. Ang sabi dito, subtract the area from 0.5. Ibig sabihin, since ang z-score mo ay positive at ang keyword natin is to the right, ang gagawin mo, itong value ng z-score, ima-minus mo. 0.5 minus 0.4131. Yan po ngayon ang procedure. 0.5 minus 0.4131. So, pag minus natin, okay, pag minus natin itong 0.5 minus 0.4131, ang sagot dyan ay 0.0869. So, yan na po ang area under the normal curve to the right of the z-score 1.36. That is 0.0869. Now, kung percent naman po ang hinahanap or probability, no? Percent or probability, imumove mo lang po yung decimal point 2 places to the right. That is 8.69%. 8.69%. Now,
magdo-drawing tayo ng graph. Okay? Magdo-drawing tayo ng graph. Okay, ito po yung 0. 1.36. Okay? Positive 1, positive 2, positive 3. Okay, again, 1, 2, and 3. 1.36 approximately, ito po siya. Okay, 1.36. Ayan. Pasensya na, hindi straight, no? Hindi maganda yung drawing kasi hindi rin straight yung nag-drawing eh. Now, ang sabi dito to the right. So, ibig sabihin, kung ito po yung 1.36, yan po yung 36, 1.36 ang shaded area mo to the right, ito. Okay, yan po yung shaded region po natin. So, ito po yung hinanap natin, which happens to be 8.69%. Okay? Another one. Area under the normal curve between z-score 1.36 and 2.5. So the word is between. But first, let us look for the value of the z-score 1.36. Ang value ng 1.36 ay, again, 1.3, 1.3, and 6. So 1.3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 4131. So 0.4131. Yan po ang value ng 1.36. 2.5. Ang z-score na 2.5, ang value niya. So 2.5, 0. Ito. 4938. Ang value niya ay 0.4938. Now, ang word natin is between. And take a look at your z-score. Ang z-score natin ay magkapareho ang signs. Parehas silang positive. So sabi dito, pag parehas daw, ima-minus. So bigger value. Ang bigger value natin is 0.4938 minus 0.4131. So 7,080. So 0.0807. That is now the area between 1.36 and 2.5. Now, in probability or in percentage, this is 8.07%. Again, bigger value. Okay? Bigger value minus smaller value. Baka kasi malito kayo pag naging negative yan. Okay? Again, bigger value minus smaller value. That is in between. Now, kung gagraph natin yan, of course, that is in between. No? Hanapin nyo lang po yung 1.36 at 2.5. And then yung shaded region is yung between nila. Okay? Next, to the right of negative 1.25. So hanapin muna natin yung value, no? Value ng z-score, negative 1.25. Now, whether positive or negative ang z-value natin, same pa din po yan. Ano? So, i-disregard lang natin yung negative symbol, 1.25 pa rin po ang hahanapin. So, dito po si 1.2 and then 5 po sa taas. Okay? So, 1.2
Ito po si 1.2. So 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So 3944. So 0.3944. So ang word natin is to the right. To the right. So dito sabi to the right. Ito. Eh ang z-score mo negative. So ito yung gagamitin natin, negative. So sabi dito pag negative to the right, i-add sa 0.5. So ang ating equation ngayon is 0.5 plus 0.3944. And that is 0.8944. So that is now the area under the right side of the z-score, negative 1.25. In percentage or in probability, this is 89.44%.